Guys, mga kasuki, yan ang inakyat natin na overpass. First time tayo na magko-commute papuntang Quiapo. Kasi first day ngayon mga kasuki ng implementation ng e-bike na bawal dito sa Commonwealth. So hindi ko dinala yung e-bike ko, mahirap na, baka ma-impound. So narinig ko sa balita, i-impound ang e-bike mo na ang tubos is 2.5. Ayan mga guys, mga kasuki. So mag-observe tayo sa kalsada. Ayan. Ayan yung Commonwealth. Titingnan natin kung may mga tumatakbo ba ng mga e-bike at kung huhulihin ba o hinuhuli pa nila. So yan, isa na akong commuter ngayon, hindi na ako motorista or gumagamit ng sasakyan na, hindi ako gumamit ngayon ng sasakyan na e-bike para lang obserbahan at umiwas tayo doon sa huli. Yan, sasakay tayo mga guys, mga kasuki. Yan mga kasuki, dito na ako sa may Techno Hub banda. Yan, galing doon sa amin sa Commonwealth, wala akong nakitang nag-e-bike, no? Kahit isang klaseng e-bike o anong klaseng uri ng e-bike na bumabagtas along Commonwealth. Then may mga MMDA naman, hindi gaano napakarami ng posting nila. So yan, video natin. Dito ako ngayon sa bus. So umalis ako doon sa amin ay 9. Mga kasuki, may nakita tayong e-bike o e-trike. Hindi ko na ba ng videoan, pero hindi ko na i-record ngayon ito. So ang nakasakay doon, senior. Yan, dito pa rin tayo sa Quezon Hub, kita natin na mayroong bike lane talaga na nakalaan at may mga plant box. Ayun, dito parte ng Quezon Hub mga kasuki, galing sa Delta o Pantranco. Walang gaanong MMDA dito eh. Ayan, pero yan ang bike lane nya. May nakita tayong isa kanina, hindi lang natin na i-record ulan o pa kuhaan na tayo pa kasuki, palabas na tayo ng Espanya. Yan mga kasuki, Espanya na tayo. Meron palang kuhaan ngayon dito sa Maynila na parang may strike ng mga jeepney. So nadaanan natin kanina ay maraming mga kapulisan. Ayan, dito banda sa may rotonda, no? Papasok ng rotonda. So yun, wala pa rin tayong nakikitang naka e-bike, lalo na daw dito sa Manila.
mas hihigpitan daw o mas mahigpit daw ang implementasyon dito. Yun ang nakuha ko sa mga balita, no? Yun nga, ang bawal is e-bike na 4 na gulong o e-trike yung 3 gulong, kasama na rin yung 2 gulong. Nakalagay doon sa rules and implementing rules and regulation is 50, no? Kung 50 kilograms ba yun na above o below. So i-check na lang natin sa upload nito. Ayan mga kaibigan, dito na ako ngayon sa Claro M Recto. Ayan, tingnan natin kung meron din mga e-bike dito, e-trike, ayan, o 4 na gulong, ang mga di kuryente. Nakarating na tayo ng Quiapo. Time check natin is 10 to 10. Ayan, meron tayong nakikita, mga kasuki. Ayan, e-bike yun, ganyan ang DPS, ibig sabihin City Hall yun. Pero yung e-bike niya may pedal, in fairness naman. Kasi dito daw sa Manila ang mas lalong maghihigpit sila. Tingnan natin. Ngayon, ayan, wala tayong nakikitang e-bike o e-trike. Ayan, pero nakita tayong may motor. Ayan. Ayan mga guys. Titingnan natin paano ang implementasyon nila dito sa Maynila. Dati marami tayong nakikita na e-bike dito o e-trike na nakikita natin, pero ngayon isa wala tayong makita, pati yung 4 na gulong na kuryente. Ayan, lakad tayo hanggang papunta ng Avenida na tayo o Rizal Avenue. Ayan, kasi alam ko itong Claro M Recto at saka Rizal Avenue is kasali yata ito sa hindi pwedeng dumaan ng mga Ma'am, tanong lang, marami pa bang yung mga e-trike o yung 4 na gulong na di kuryente? Parang wala akong nakikita, Kasi ngayon ang implementasyon, lalo na dito sa Manila, mas mahigpit sila. Pag nahuli, 2.5 o kaya ikarga. Ayun mga guys, may na-interview tayo. So wala pa tayong nakikita kahit isa. Ayan. Yung 4 na gulong o 3 gulong na e-bike, kahit single o 2 wheels lang, wala pa tayong nakikita. Ayan. Kahit sa kabila, wala tayong nakikita. Ikaw ba naman matikitan ka ng violation ng 2.5, diba? Napakabigat to. Trabaho mo lang is construction, tayo dyan. Ayan mga kasuki, ayun, may nakita tayo doon banda.
Dito may nakita tayo. Ayan mga kaserkuyo, shout out. Ayan. So dito tayo, posisyon tayo dito. Ayan mga guys, nakakasugi. Wala tayong nakikita. Pero kanina may napansin ako kanina, e-bike yun eh. Ang bilis lang niya eh. Nakikita natin sa video yun. Ayan. Recto Avenue, Claro and Recto. Nasa Claro and Recto Avenue tayo. At saka Avenida. Sa akin yung kuya. Ito boss. Yan, salamat. Kasi inaano ko ngayon yung implementation ng e-bike. Ano yung kuwan. Yan, kagaya nito, mas mahigpit daw dito sa Maynila. Wala akong nakikita eh. Oo, ang andito bawal sa mundo. Pagka Oo. nakita ka, hatak ka. Wala akong nakita ngayon. Hindi na katulad nung bago mag-April 15. Oo, Diba? kasi dito, kaya ang dami din nakakal na pulis Oo. dito eh. Yung parang MMT Ang Maynila. problema, dapat hindi nila dinamay yung 2 wheels lang. Diba? Ay hindi, kasi pagka e-bike pa rin eh. Ayun na nga. Reklamo lahat. Wala tayong magawa doon. Oo. Yun ang susundin natin eh. Oo, mas maganda na lahat para Oo. lahat. Ano siya? Dapat kung may bike lane, pwede. Kaya yung food, yung lang, dalawa lang, diba? Yun nga minsan ang yung biglang singit. Yung mga Oo. Kasi dapat yan, i-seminar din sila. So yun, mga masuki, ano. Tapos, magkuhain ng lisensya. Diba? Ako kasi, may e-bike ako. Pero may lisensya ako. Ano ako sa LTO. Dumaan ako sa So yan guys, mga kaibigan, ano, dito na ako ngayon sa Raon. Ayan. Tapos Quezon up tayo. Yan, aakyat tayo ng overpass. Yan nga, kaya ng sinabi ko, first time natin na nag-commute uli dahil hindi natin nagamit ang ating e-bike. Ayan. So nakikita natin karamihan talaga ngayon mga gumagana is mga motor na. Ayan mga kasuki. So napansin talaga natin, wala tayong nakikita na mga e-bike, no? Kahit dito sa mga inner roads, although na hindi naman siya bawal dito, pero doon sa mga major roads makita natin wala talaga tayong makita, maski dito sa Quezon Ave. Yan mga kasuki, punta tayo ng Quezon Ave. Ayan mga guys, kasi alam ko dito Quezon Ave, ito ba Quiapo na to, no? Punta na doon yung, ayan na yung simbahan mga kasuki. Wala tayong nakikita talaga ng mga e-bikes. Ayan mga guys. Ayun, nakakit tayo ngayon mga kasuki. Ayan. Kasi mas mahigpit ang Maynila sa pagpaputpag sa ganito. Ayan siya. Kaya tayo ng overpass para tatawid tayo sa kabila, makita natin. Yan. Sa tagal-tagal ng panahon, ngayon lang uli ako nakaakyat at nakaraan dito sa overpass. Ayan. Ngayon lang uli tayo nag-commute. Yan mga kasuki. So, ayan. Yun na yung Quezon Boulevard yata ito. Hindi Quezon Boulevard. Yan, nandun yung Quiapo Church. Ayan mga
guys, mga kasugi, no? Mga kaibigan. Ito na, Espanya na uli tayo. Pabalik na tayo ng pabalik na tayo ng Batasan, ng base natin. Ngayon, siyempre galing na tayo dun sa Avenida, dun sa bilihan ng pyesa. So hindi na natin binlog yun. Ito na, nakapamili na tayo ng mga kailangan. Kasi wala na akong mga battery. Tsaka may mga kailangan akong mga binili na para sa mga pa-order at saka sa customer natin na kailangan. Yun, kay Delphine, shout out, yung dalawang wall clock mo nabilhan ko na ng ng makina at saka yung sa relo mo na itim. So ngayon mga kasuki, dito na tayo sa Espanya. Kaya nang nasabi ko nung sa umpisa, wala tayong nakikitang nag-i-e-bike, no? Mapansin naman natin, ninyo, puro halos motor na, no? Meron mga bike, pero yung e-bike wala talaga tayong nakita kahit ni isa, no? Ayan, siguro natakot lahat na lumabas at ayan mga guys, dito na ako sa Welcome Rotonda. Ayan, makita natin na maraming kapulisan dito at saka gawa ng meron yatang strike nga, no, dito. Ayan, makikita natin, nandun sa, ito na, pasok na tayo ng Quezon Ave. Ayan mga kasuki. Ayan, dito pa rin tayo sa tutok tayo sa bike lane. Ayan, kuha na tayo mga guys, nasa na tayo, Quezon Memorial Circle. Ayan, alabas tayo na ng Quezon Avenue. So ayan, wala pa rin tayong makita o matsambahan na naka-e-bike. Parang talagang natakot lahat yata yung mga nag-e-bike na wag lumabas para hindi mahuli. Ay naku naman talaga, bakit? Ayan, actually dito sa Quezon City, hindi natin alam yung regulasyon talaga. Hindi, kasama naman ito itong Commonwealth at saka Quezon Ave. Ang kuan dyan is dapat itong Quezon City Government dapat gumawa sila ng local government na nila, tawag nito na batas na pwede sana, pawayagan nila, exempted nila yung mga e-bike na kagaya sa two wheels na makaraan o makagamit ng sinasabing main road nito na Quezon Ave at saka Commonwealth, as long as nasa bike lane ka at wala kang violation, hindi ka makabundol, ano pa man na violation na dapat wala kang malabag. Sana payagan ng Quezon City Government, gumawa sila ng batas within Quezon City na payagan nila yan sa bike lane na yan ang mga nagbabike, kagaya kung mga meron, kagaya ng lahat ng mga may e-bike, maliban lang siguro doon sa e-trike, na 3 gulong at saka 4 na gulong. Sana naman ma-exempted yung sa atin yung mga e-bike na 2 wheels lang, kahit na walang pedal, as long as na hindi siya lampas sa 50 kilometers, yung takbo niya is
50 kph per hour. Kasi meron mga e-bike na hanggang 35 lang ang takbo at saka 45. Yung iba is lumalampas na ng 50. No, yun. So, yun ang magulo pang nag-iisipan kung dapat ba talagang i-rehistro o hindi sa LTO at saka magkaroon ng lisensya ang nagdadala. Yan. So yan, aga-aga tayong makauwi ngayon. Dahil mabilis naman pala ang biyahe. Ganon din kung mag-commute tayo, kung naka-e-bike tayo. Ito nga lang dito, medyo relax tayo dahil nakaupo at saka hindi ka bilad sa init. May advantages din. Pero ang disadvantages, hindi ka na kakagamit ng e-bike mo. Yun mga guys. Tingnan natin yung dapat tingnan ng MMDA mga advantages at saka disadvantages na makakapabor, makakatulong sa mga commuters na mga katulad ng mga may e-bike. Kasi yun lang ang isang means nila ng pag-travel. Ayan, kagaya sa akin na kagaya ng mamamasahe ka. Imagine mo is balikan from Batasan to Quiapo is 100 pesos, no? Dito, bus ang sinakyan natin, bus. From Batasan to Quiapo, 50 pesos. And then, Quiapo to Batasan is 50 pesos. So, 100 pesos. Malaking bagay na yun na ang 100 pesos na makatipid.